Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Sumusuko na po ba kayo? Pakitanong nga po sa mga katabi ninyo, kapatid, sumusuko ka na ba? Sarami po ng mga nangyayari, parang habang patagal ng patagal, palala ng palala ang mga sitwasyon, padilim ng padilim ang mga nangyayari, at pamahal ng pamahal ang presyo ng kung ano-ano. Sumasabay pa sa mga personal nating dalahin na tila pabigat din ang pabigat. At dumarating tayo sa pagkakataon, minsan napapatanong tayo, nasan kaya ang Diyos sa lahat ng ito? Minsan, kahit mga bata, magtatanong na rin, totoo nga kaya talagang may Diyos? Yun po yung dalahin din ng mga nandito sa ating mga pagbasa sa linggong ito. Sa unang pagbasa, bago sabihin ni Propeta Ezekiel, ang pinapasabi ng Diyos sa bayang Israel, napakalagim ng pinagdadaanan ng bayang Israel. Ano po? Sila ay nasa Babylonia. Sila ay sakop ng ibang nayon, ng ibang bansa. At ang kanilang kabiserang lungsod, ang Jerusalem, wasak na. Ang templo nila, wala na. Napakadilim ng realidad kung nasaan sila. At para sa kanila, hindi lang ito political na pagkatalo. Para sa kanila, pag-question ito ng isang katotohanan. Talaga bang kasama natin ang Diyos? At inaalingaw-ngaw ito ng sinabi sa ginamit nating salmo para sa linggong ito. Ang pambungad ng salmo, sa gitna ng paghihirap, tumatawag ako sa iyo, Panginoon. Medyo kulang po yung pagsasaling ito sa Tagalog. Kasi kung babalikan natin yung original na pagkakasulat sa wikang Hebreo, maamakim, kaila-ilaliman. Ang dapat nasalin, mula sa kaila-ilaliman, tumatawag ako sa iyo, Panginoon. Ibig sabihin, lugmok na, baon na, patay na. At doon sa sitwasyong iyon, doon tumawag ang salmista sa Panginoon. At nadinig din natin ang mga himutok mula sa ikalawang pagbasa sa mga sinulatan ni San Pablo na mga taga-Roma. Sila ay nawawalan na ng pag-asa. Bakit? Paulit-ulit silang nalulugmok sa parehong kasalanan. At si Marta, sa mabuting balita, sinalubong ang Panginoon. Ano ang sinabi niya? Kung naaga kayo ng punta, Panginoon, hindi sana namatay ang kapatid ko. Napakarami nating ganitong sitwasyon, mga kapatid. Napapa-question tayo, napapatanong tayo sa Diyos. Kasi talaga naman parang ang hirap-hirap na. Parang hindi naman na talaga natin kaya. Pero mga kapatid, ang Diyos natin ay Diyos na sumasama sa atin. Ang Diyos natin ay Diyos na nakaiintindi sa atin. Ang Diyos na nakikinig sa atin. At sa mabuting balita, hindi lang nakinig, hindi lang nakaintindi, hindi lang sumama. Umiyak pa. Umiyak si Jesus nang makita ang kamatayan na pinagdaanan ng kanyang kaibigan. 2 beses ding binanggit sa mabuting balita, nagbuntong hininga. Napahimutok ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya payag sa pinagdaraanan nating hirap.
sa pinagdaraanan nating kamatayan, anuman ang anyo nito. Kaya sinabi niya sa unang pagbasa, ibabangon ko kayo sa inyong mga libingan. Hindi ko kayo pababayaan. At napakagandang pag-asa ang binigay din ni San Pablo sa mga taga-Roma. At ngayon sinasabi rin sa atin, mga kapatid, hindi na kayo sa laman lang nabubuhay. Ibig sabihin, hindi lang mga sarili ninyo ang pinangahawakan ninyo. Nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya't mamatay ka man, muli kang bubuhayin, basta't manalig ka sa Kanya. Yan ang pag-asang binibigay ng Diyos. At binuhay ni Jesus ang isang taong patay na, wala ng pag-asa, nangangamoy na, bulok na. Sa mga sitwasyon natin na akala natin wala na tayong mararating, akala natin lugmok na tayo, akala natin bulok na tayo, kadiri na tayo sa paningin ng iba, hindi ganon ang tingin ng Diyos. Ang tingin sa iyo ng Diyos, anak pa rin na muling bubuhayin, bibigyan ng pag-asa. At napakaganda ng pagbibigay na pag-asa na binigay sa dulo ng ating mabuting balita. Hindi lang binuhay yung kapatid nila na namatay. Ano sinabi ng Panginoon? Kalagan ninyo siya ng makalaya. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na hindi lang mabuhay tayo mula sa ating pagkamatay, kundi makibahagi rin tayo sa pagkabuhay ng iba. Hindi si Jesus ang nagkalag kay Lazaro. Inutusan niya ang iba. Nakalagan si Lazaro at palayain ito. Hindi lang tayo binibigyan ng pag-asa. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon para makatulong sa iba. Kaya totoong may Diyos. Ano napapansin ninyo sa sanktuaryo natin ngayon? Natatakpan ng tela ang mga imahen. Napakahalaga ng imahen para sa simbahang Katolika. Ito ang nagpapaalala ng presensya ng Diyos sa atin. Ito ang nagbubunsod sa atin para magdasal. Kaya huwag kayong magalit sa amin. Yan ang nga lang tinitignan namin, tinakpan pa ninyo. Yan ang paalala sa atin, mga kapatid. Kumikilos ang Diyos sa buhay mo kahit hindi mo nakikita. Kaya huwag kang bibitaw. Kapatid, sumusuko ka na ba? Ang tamang pagsuko ay hindi ang pagsuko sa sarili. Huwag mong sukuan ang sarili mo. Bagkus, ang tamang pagsuko ay ang isuko mo ang lahat sa Diyos. Nakikinig siya sa iyo. Sinasamahan ka niya. Iniiyakan ka pa niya. Saka kanya ihahatid sa muling pagkabuhay para tulungan mo ang iba. Amen.